marami tayong mga gagawin itong December. So, wag nyo nang isipin na parang magpapagod kayo. Kundi ang isipin pa rin natin ay, yun nga, i-enjoy natin yung mga gawain and at the same time, yung gagawin natin ito for the glory of God. May natutunan ako kay Ate Beck nung minsan ay na-play ko lang yung kanyang sermon. And kumbaga parang reminder yon sa atin. Sabi niya, kapag daw tayo ay nababurn out o napapagod, meaning to say, yung schedule natin, hindi na schedule ni Lord. So parang we do it on our schedule, di ba? Kasi ang gusto ng Panginoon, napapahinga pa rin tayo, di ba? We are in a good condition, and at the same time, hindi tayo natotrauma, na-over-fatigue, at kung ano-ano pang nararanasan. Kaya kung ako sa inyo, di ba, ipa-align natin sa Panginoon yung mga schedule natin. Huwag tayong sosobra, huwag tayong magkukulang, di ba? Kinakailangan, tanungin natin ang Panginoon every step of the way, di ba, sa mga ginagawa natin. Amen? Tapos, kanina, nagbibigay si Jobert ng tithes and offering envelope, and at the same time, dala-dala niya na po yung envelope ng pang-Christmas love gift. Ayan. So sa lahat po ng mga naniniwala, 'di ba, na sila po ay bahagi ng Christian community, ng church na ito, ayan, mangyari lamang po na participate po tayo sa mga sacrificial giving, 'di ba? And yun nga, lagi ko naman nire-remind yun sa inyo na ang pinaka love gift lang natin ay 2 beses sa isang taon. Yun po yung sa kalagitnaan ng taon, July, tapos December, di ba? Kasi anniversary, tapos give a gift. And lahat po ng mga proceeds po nun ay makakatulong para po makapagregalo pa po tayo sa ibang mga tao. Ayan. So ang target na nilagay ni Berna doon sa poster ay 200 kids, tapos 50 families. Tapos ngayon, sa simbang umaga naman, ayoko sana na yung attitude natin ay yung parang kagaya lang last year. Ang gusto ko sana, yung kumbaga pagka attend kayo ng simbang umaga, mag-expect talaga kayo, 'di ba, na mangungusap po si Lord sa atin, and at the same time, nag-release tayo ng poster na digital or sa ating GC. So, yung mga i-invite natin, sendan po natin. I-PM natin, mas maganda talaga PM, kahit sponsorship, kahit po mga pag-i-invite, maganda PM. Oo, may mga napapanalunan tayo sa pagma-My Day, sa post, pero nakaka-touch talaga pag PM, di ba? So, kumbaga, intentional, ibig sabihin, yung pag-iimbita mo sa kanya. So, dalhin ang kaibigan, kaklase, katrabaho, di ba, sa simbang umaga. And sinend na po namin sa inyo yung mga set of preachers natin. So, magmumula sila sa iba't ibang mga church, daughter church ng Sendalite. Isa po doon sila, syempre kami, tapos sila Pastor Dan, sila Pastora Beck, sila Pastor Carl, Pastora Megan, tapos yung isa pa, sino? Yung isa, Bishop Mon. Ayan, so, kaya, be there, be here, di ba, sa simbang gabi na yon, simbang umaga. So, 7 days lang siya. Kaya sabi mo sa katabi mo, nawa, makompleto natin. Yan, di ba? So, again, minsan lang yan sa isang taon. Minsan lang naman kayo pupunta sa church ng alas 5 ng umaga. So, 5 a.m. siya. So, kung ika-calculate natin ang oras natin, so, siguro dapat gumising kayo ng 3 o'clock o 2:30 para makapag-devotion pa kayo. Tapos at the same time, maligo. Yan, sabi mo sa katabi mo, maligo. Ayan. So kahit di ba? Kahit malamig at kahit mahirap. Ayan, so maligo pa din. Tapos, yung mga Christmas parties naman natin, hanggat maaari sana po ay mag-participate din po tayo doon. Kung meron naman pong mga contribution, wag po kayong mag-alala kasi darating yung time, yayaman din naman tayo. Diba? Ang mga Christmas party po natin ay magiging libre na. Pero for now, diba, na we are self-sufficient, diba? Para tayo mga, kumbaga parang kaka-graduate lang, diba? Kumbaga, kaya naman, diba? Sabi nga ng kilalang preacher, there are times, si Lord, bibigyan niya tayo ng parang, kunwari, na kumbaga libre, diba, na masasakyan, pero minsan daw, bibigyan tayo ng Panginoon ng lakas ng ating mga paa para maglakad. So parang sa lahat ng paraan, meron naman, di ba, na binibigay si Lord. Basta't, maniwala at manampalataya lang tayo. Tapos, kung mapapansin nyo, di ba, naglalagay tayo ng mga Christmas decorations, mga Christmas lights. Pwede nyo pong panoorin yung message ni Pastora Mer ng OPM.
'Di ba? Ang sinasabi niya doon ay yung liwanag nga ng Pasko ay walang iba kundi si Jesus. Tapos yung kapag pinag-aralan mo ang liwanag, sobrang dami niyang benefits. 'Di ba? Nakakapagpagabay siya, nakakapagpaliwanag, at isa sa mga natandaan ko, nakakapagpasaya at saka nakakapagpalakas. Kaya sa mga mahirap pasayahin dito, let me remind you, naglagay na kami ng Christmas lights dyan to remind you to celebrate, di ba? Na wag ka namang mas mahirap pasayahin. Di ba? Yan po ay palatandaan na mag-celebrate ka kung anak ka ng Diyos. Kasi bakit? Your Savior, di ba, was born. Di ba? Pinanganak na si Jesus Christ. At ikaw ay pupunta na sa langit kung ikaw ay naniwala at nanampalataya sa Kanya. May problema ka ngayon, but still si Jesus is the problem solver. He's still the answer to every problems and longings. Kaya naman, do yourself a favor, ngumiti ka naman, 'di ba? Sabi mo nga sa katabi mo, ngumiti ka naman. 'Di ba? So, wag tayong mahirap pasayahin, wag tayong masyadong mataas ang standard natin to be happy. Ayan. So, i-lower mo muna, 'di ba? So, para yun, gets? Naintindihan? So, i-share ko lang sa inyo itong nabasa ko na book tungkol kay Lester Sumrall. Ang author niya ay si Lester Sumrall. Ang title niya ay Miracles Don't Just Happen. Sobrang nung nabasa ko to, basta nahiya ako sa pananampalatayang meron ako. Parang feeling ko, meron pa tayong maibubuga. Ang miracles pala, alam nyo, parang ngayon ko nasasabihin, ang miracles pala, hindi siya para sa mga taong duwag, walang ginagawa, tamad, tapos passive. Ibig sabihin, wala siyang pake. Ang miracles ay para sa mga tao na nag-e-expect, 'di ba? Kumikilos. Kaya nga doon ko nalaman na faith is an action pala talaga. Kaya for example, ngayon, ba't ko ipapahaging to? Kasi parang nasa sense ko, yung iba, kinakabahan na baka wala silang pambayad sa ganito, sa ganyan. Tapos baka wala silang ipanghanda. O kaya naman, parang sa iba't ibang mga aspeto ng buhay. For example, sa mga sakit at karamdaman, baka hindi sila gumaling. O kaya naman, baka hindi masave yung kanilang pamilya. Pero let me remind you, miracles don't just happen. Bakit? Kasi ito yan, sabi miracle is God, next natin. Miracle is God acting in a way which is beyond human understanding. So hindi mo siya maipaliwanag, hindi mo siya maarok. Sabi, it is the suspension of what mankind considers to be natural laws. So to put it another way, sabi, a miracle is the removal of human or natural barriers so that the divine energy flows unhindered. Sabi, a miracle suspends the natural laws and natural forces so that God may do His pleasure. Yun pala yun. Diba? So, supernatural talaga. And God's pleasure is to bless and benefit His creation. So, habang binabasa ko ito, naiintindihan na po natin. Sabi, anyway we look at it, we know that miracles don't just happen. Nawa po, maging klaro to sa atin. Sabi, they are not the result of man's whimsical and random ideas. Sabi, they are not man's work at all. Sabi, miracles belong to God. Sabi nyo nga, miracles belong to God. Ang himala, milagro, miracle ay nanggagaling lamang sa Diyos. Pero ito yung tatandaan nyo. In order for you to receive a miracle, kailangan mo ng dalawang bagay. Ito yan, faith at saka obedience. Pag naniniwala ka pala, magkaka-miracle ka. Diba? At pag nag-o-obey ka, magkaka-miracle ka. Kaya halimbawa, naniniwala kang gagaling, naniniwala kang mabubuhay, naniniwala kang maliligtas ang pamilya mo, and you will obey, magkakaroon ka ng miracle. Amen? Kaya for example, sila Lester Sumrall, kapag nagpapagaling sila ng pilay, sinasabi nila, kung meron kang pananampalataya, walk. Huh? Kung meron kang pananampalataya, maglakad ka. Pilay, maglalakad. Pero hindi nila alam, sa pamamagitan pala ng pagcha-challenge na yon, doon nagte-take place yung healing. Kaya maya-maya, yung pilay, lumalakad na. Kasi bakit? Nagsisimula na silang magkaroon ng pananampalataya at nacha-challenge na sila. Sabi nga, miracles are not God doing for us
what we can do for ourselves. Kasi kaya naman pala natin eh. Ba't pa mangingialam ang Diyos? 'Di ba? Nangingialam lang siya, nagmimilagro lang siya kapag alam niya na hindi mo na kaya o wala ka nang magagawa. Kaya nung nag-chat si Phoebe sa akin regarding kay kay Hillary, sabi niya hindi niya na po kasi alam ang gagawin, pastor. Sabi ko mas lalo siyang tutulungan ni Lord. Pag hindi niya na alam ang gagawin, tumawag siya sa Diyos, mas lalo siyang tutulungan. Sabi, they do not make up for our laziness or unwillingness. Let this be a rebuke for us. Sabi, hindi daw gumagana ang milagro sa mga taong tamad at saka unwilling. So kung gusto mo talaga, kung meron kang kagustuhan, may gagawin ka talaga. Sampulan natin ha, over kasi 100 countries, nag-travel itong si Lester Samral. Tapos iisa lang talaga ang napansin niya. In order na magkaroon ng himala, ng miracle ang isang tao, kinakailangan meron siyang gawin. Sampulan natin. Unang-una, yung Jesus water into wine. Bago maging wine yung mga water, anong instruction ni Jesus? Punuin nyo yung mga bangang ito ng tubig. Di ba? Sinabi ba agad ni Jesus, magkaroon ng banga, magkaroon ng tubig, magkaroon ng alak. Ganun ba? Tapos nakatunga nga lang yung mga tao. Wala. Kinakailangan may gawin sila. Then, dun sa ginawa nila, out of that, ginawa nila, nagkaroon ng miracle. Sunod naman, yung raising of Lazarus. Naalala niyo yung pagkabuhay ni Lazarus? Anong instruction sa mga tao? Igulong niyo yung bato. Tapos sinabi niya, Lazarus, come forth! Hindi niya sinabi, ikaw bato ka, gumulong ka. Diba? Lazarus, bangon! Diba? May participation pa rin yung mga tao. Next naman, yung feeding of 5,000. Anong nangyari? Sinabi ba ni Jesus na magkaroon ng tinapay at mga sardinas? 'Di ba? Hindi. Kundi meron kasing little boy, may lad, 'di ba, na nag-offer sa kanya ng 5 loaves and 2 fishes. Kaya naman out of that 5 loaves and 2 fishes, napakain yung halos 10,000 tao. 5,000 mga lalaki pa lang 'yon. 10,000 kasi tinataya nila na yung mga lalaki na yon may kasamang asawa, may kasamang anak, total 10,000 lahat. Out of that 5 loaves and 2 fishes. May nangyari muna, may inoffer muna. Next naman, yung nangyari kay Elijah tsaka dun sa widow. Di ba? Ano nangyari? Bago ang mga milagro, nag-offer muna itong widow, di ba, ng kanyang pagmamay-ari. Actually, last na yan. Last na naharina niya, last na na-oil niya. Pero dahil sinabi ng servant ng Panginoon, dahil in-instruct siya, ibigay mo yan sa akin. Nung binigay niya, naging unli yung oil niya. Di ba? Hindi matapos-tapos, hindi maubos-ubos. Bakit? Dahil dun sa in-offer niya. Next natin, kay David and Goliath. Nakita ba nila na biglang may kamay na lumabas sa ulap, tapos binatukan si Goliath? Di ba? Wala. Kasi bakit? Ang participation na kay David. Kinuha niya yung 5 makikinis na bato. 'Di ba? Bakit 5? Ibig sabihin may doubt ba siya na na baka 5 trial siya? Bakit? Kasi yung isa doon kay Goliath, yung 4, if ever na rumesbak yung mga kapatid ni Goliath na mga giant din, meron siyang pangtapat doon sa 4 na yon. Kaya hindi siya nagkataon lang na 5 na makikinis na bato. Inihanda yun ni David, 'di ba? Para kung susugod man yung mga kapatid niya, nakahanda ako. So ibig sabihin, may faith kasi si David, 'di ba? Na ang tatalo sa kanya ang Diyos, ang action niya lang yung pumunta doon, mag-show up, 'di ba? Tapos siya yung lumaban kay Goliath. Nagtagumpay ba si David? Amen. O ganun din nung nakalakad si Peter. Wag natin masyadong i-emphasize dito yung paglubog ni Peter. Pero hangaan din natin siya doon sa kanyang paglakad sa tubig. Kung merong mga apostol na nakaranas maglakad sa tubig, ang galing, si Pedro yon. Pero anong mapapansin natin, kabibilib ba natin kay Pedro? Nag-dare siya, di ba? Nag-step of faith siya na lumabas doon sa kanyang bangka. Kung hindi, di ba, aantayan, sige na Lord. Hindi niya inantay na, sige na palutangin mo na ako. Carry me. Di ba? Hindi siya nagpasambot kay Jesus, nagpakalong, di ba? Kundi siya mismo. Kaya naman, nakapaglakad siya. Di ba? Kaya sabi nga dito, sabi ni Lester, I have observed that the thing which turns God onto a miracle is man's faith.
Naintindihan? Ang milagro pala, nangyayari yan kapag may faith ka na. Kapag may ginawa ka na. Kaya ang tanong dito, what is that you have in your hand? Ano ang meron ka ngayon na pwede mong ibigay sa Panginoon, ay giving na ata to, na pwede mong ibigay sa Panginoon nang sa gayon, gumawa siya ng milagro para sa'yo. Amen? Ako, matetestimony ko yan. Na alam yan ni Mama, ni Risa, ganyan-ganyan. Kaya nagugulat sila sa akin pag may mga biglaang blessing ako. Yung for example, mag-expect ako, Lord, naniniwala ako, bibigyan mo ako ng ganito. Anong gagawin ko muna? Magtatanim ako. Magbibigay ako. Tapos magugulat ako, next week, next month, ay, ang galing. Yung binigay ko, dumoble, tumriple. Di ba? Meron akong gagawin. Kasi sabi nga ni Benny Hinn, ganito daw yan, para maintindihan nyo ha. Kung gusto nyo ng financial miracle, anong kailangan nyo? Kailangan nyo ng financial act. Magbigay ka ng pera. Kung gusto mo ng physical miracle, gumawa ka ng physical act. Lumakad ka. Di ba? Magsimba ka pa rin. Okay? Mag-exercise ka. Ayusin mo pagkain mo. Di ba? Kung gusto mo ng mental and emotional miracle, ganun din. Magkaroon ka ng emotional and mental seed. Mag-sorry ka. Di ba? Magpatawad ka. Lahat ng yan, kinakailangan ng man's faith, ng man's participation. Kaya kung ikaw naniniwala ka na yung give a gift, maidadaos natin ng matagumpay, magbibigay ka. Diba? Kung ikaw naniniwala ka makakasama ka sa Christmas party nyo at excited ka, magbibigay ka. Gagawa ka ng paraan. Lord, meron ako dito 100. Ang bayarin namin, 10,000. Wow, hindi, joke lang. 10,000 sa youth. Diba? Basta Lord, ito muna. Ikaw, alam ko, naniniwala ako, gagawa ka ng paraan. Diba? Biglang dumating yung tita mo from Saudi Arabia. Wow. Binigyan ka ng dollars, diba? O, diba? May pambayad ka na, may panlibre ka pa. Lahat ng youth, bayad ko na kayo. Wow. Ang yabang, no? Hindi kasi dahil nga sa seed. Dahil sa act na pinapakita mo. Amen? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, wag kang tamad. Sabi mo, wag kang takot. Wag kang duwag. Diba? For example, ganito ha, yung mga natin, kaklase, di ba gusto natin maligtas sila? Gusto natin magmilagro ang Panginoon, maligtas sila? Di ba? Ano ang kailangan nyong gawin? Action, faith. Sharean mo. Di ba? Huwag kang duwag, natatameme ka lang dyan. Sharean mo, bigyan mo ng okay Bible, one body Bible, bigyan mo ng gospel tract. Tapos, God will do the rest. Siya na yung bahala. Naintindihan? Basta't ikaw, naintindihan? Nagigets nyo? So, yan. Commercial lang yan na mensahe. Tip ko lang yan. Kaya, naging tatandaan, every one of us can be a recipient, a receiver of miracle. Ang tanong, willing ka ba? Amen. Diba? So, may gagawin. Hindi yung, bahala na. Ang bahala na, yung gibagip na yan. Diba? Kaya nga nakakatawa kasi taon-taon may mga pinapadala si Lord. Diba? Ng mga anghel. Although minsan may mga anghel na dumadating tapos nagpa-fly away na, 'di ba? Pero ang testimony natin dito, hindi tayo pinapabayaan ni Lord. Na mga umpisa pa lang, 'di ba? Si Miko alam na alam niya yan, biglang may nagbibigay sa kanya pambili ng instrumento. 'Di ba? Yung mga aircon natin, 'di ba hindi natin binili yan ng tayo lang. Biglang may pinadala si Lord para bilhin yan, yung mga aircon, yung pintuan natin. Kaya tayo nagkapintuan kasi may galing sa Greece, 'di ba? Na si Tita Rosita nagbigay ng pangpintuan natin. 'Di ba? Yung aircon natin sa kids room, biglang nagulat tayo, binigyan tayo ng one body ng 15,000. 'Di ba? Ang sabi ko lang sa finance, basta yung nalikom natin ng anniversary, tabi nyo lang 'yon. Si Lord magdadagdag diyan. 'Di ba? Kasi basta't ikaw may ginawa ka, 'di ba? May gagawin si Lord. 'Di ba? Si Adrian nung nakaraan nagulat siya, "Kuya, may balita ako sa iyo." Bakit? Yung boss ko daw, willing daw magbigay sa sa give-a-give. Talaga? Ganyan. I-send mo to. Sinend ko sa kanya yung poster. Kinabukasan. Monday ba yun, Adrian? Kinabukasan. Sabi niya, Kuya, okay na, nagpadala na yung boss ko, 10,000. Diba? Sa give-a-give. Diba? Kumbaga parang, kasi, yung alam mo yon, basta't maniwala ka. Basta't gawin mo yung part mo, si Lord bahala. Amen? Amen. Amen.
Diba? Diba? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mahirap paliwanagan. Sabi mo, maniwala ka agad. Amen. Okay. So, yun. Having said that, so, alam na natin yon. Let's proceed sa another na. So, nakadalawang sermon agad kayo. So, proceed na tayo sa pinaka-message natin ngayon. Ang title po ay Relationships That Lift. Ayan. So, ngayon pa lang, sinasabihan ko na kayo, ito po ay applicable sa mag-asawa, sa magkaibigan, sa magka-churchmate, magkamag-anak, o simpleng mo lang, kakilala. Okay? Quiet muna tayo ha. Ayan, relationships that lift. Ang Philippians 2:4, sabi niya dyan, look not only to your own interest, but also to the interest of others. Kung meron po akong ibibigay po na message sa inyo ngayong Christmas, ay yan po. Actually, kay John Maxwell po yan. Kasi itong Christmas, ang goal po natin is not to be self-centered. Tapos, huwag maging selfish. Kasi alam nyo ba, ngayon pa lang na first Sunday, sasabihin ko sa inyo, kung ngayong Christmas na to, Christmas season, magiging self-centered ka, selfish ka, sarili mo lang iisipin mo, malulungkot ka. I guarantee you. I guarantee you. Diba? Malulungkot ka. At the end of this month, matatapos yung buwan mo, malungkot ka. Pero kapag itong mensahe na to, i-apply mo, magugulat ka rin. Bakit? Kasi sasaya ka. Diba? Hindi biglaan, hindi 100%, pero from glory to glory, magugulat ka, unti-unti ka nang sumasaya. Amen? Kaya kung sino man dito ang may karelasyon, whether it's asawa, partner sa buhay, mga pamilya, kapatid, apply natin to. Okay? Look not only to your own interest, but also to the interest of others. Sana po wala mo nang CCR, wala mo nang magsa-cellphone, wala mo nang kakalabit sa katabi. Let's focus on this. Sabi kasi dito, the quality of your relationships determine the quality of your life. Kaya kung gaano kaganda ang relationship na meron ka ngayon, ganon din ang kalidad na magkakaroon ang buhay mo. Kasi sabi nga, relationships matter more than we think. Alam niyo, ang mga relasyon, sobrang halaga nila. Kaya nga sabi, no man is an island. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Oh. Diba? Ayun yun ang prinsipyo natin. Diba? Na hindi tayo pwedeng mamuhay ng mag-isa lang. Kaya kailangan natin ng mga friendship, mga ka-relationship. Sabi nga, if you help people, find people, people will want to be around you all your life. Sabi nga ni John Maxwell, kung meron daw tayong kailangang i-integrate, i-improve sa buhay, yan daw po yung relationship, yung mga networks natin. Kaya for example, sa mga BDO dito, sino ang madalas nakakakota? Yung madaming kakilala. Diba? Yung madaming mga friends. Naalala ko rin testimony ni Tita Baby yun nung nagpunta sila sa bahay po namin. Sabi ni Tita Baby, kung meron daw siyang investment, yun daw po yung investment niya sa mga kaibigan. Kasi naniniwala siya na, for example, pupunta siya sa Zamboanga, may kaibigan siya doon, may tatanggap sa kanya. Pupunta siya sa Mindanao, may kaibigan sa kanya, may kaibigan doon, may tatanggap sa kanya. Yun ang pwedeng gawin nating yaman sa mundo. Unlike sa mga taong nag-decide, ayoko magkaroon ng friends. 'Di ba? Kahit saan ka pumunta, wala kang mapuntahan. Bakit? Kasi wala kang kaibigan. Kaya this Christmas, this Sunday, may I remind you, kung mag-i-invest kayo, invest in relationship. Sabi nga dito, longevity connected to deep, sincere friendships. Akalain mo yon, humahaba daw pala ang buhay kapag maraming kaibigan. Di ba? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, tip sa'yo yan. Sabi mo, tip sa'yo yan para di ka mamatay agad. Di ba? Hindi, totoo. Di ba? Kasi nga, longevity connected to deep, sincere friendships. Kasi the more na maraming nag-cheer sa'yo, the more na laging may nag-encourage sa'yo, the more na gusto mong lumaban. Di ba? Kaya nga ito yung nakakalungkot. Ewan ko kung alam ni Miko to. Nasa Japan, ang taas ng rate ng nagpapakamatay. Nagsusuicide. Kasi bakit? Sa Japan, mamamangha tayo sa technology at kalinisan na meron sila. Pero ang Japan kasi, sobrang focus sa work to the point na napabayaan na ang relationship. Kaya ngayon, di ba, sino ang pinakamaraming surplus dito sa Pilipinas? Japan. Japan surplus. At hindi mo alam kung sino ang nagmamay-ari.
nung kalderong binili mo. Di ba? Kasi it can be, di ba, pagmamay-ari yun ng isang Hapon na nagpakamatay dahil wala siyang kasama nung Christmas. Di ba? Kaya invest in relationship, di ba? Kaya dito, sinasabi na kung gusto mong mabuhay ng matagal, magkaroon ka ng invest in relationship. Sabi nga nung magulang ni Maxwell, ito lang daw ang tinuro ni Maxwell sa kanyang, nung tatay ni Maxwell sa kanyang mga anak. Sabi niya sa mga anak niya, read good books, tapos have good friends. Yan ang in-emphasize ng magulang ni John Maxwell sa kanya. Magbasa ka ng mga mabubuting libro at magkaroon ka ng mga mabubuting kaibigan. 'Di ba? Alam nyo, tapos si John Maxwell pala, binabayaran siya ng magulang niya sa mga pagbabasa niya ng libro. Kaya ang dami niyang nabasa, bata pa lang siya ng libro kasi binabayaran daw siya. Hindi daw sila binabayaran sa household chores o sa mga paghugas ng plato, paglalaba. Kasi ang prinsipyo ng tatay o magulang ni John Maxwell, if you are a part of this family, you must do it. Diba? Kung parte ka ng pamilyang ito, mag-household chores ka. Ka dyan, kikilos ka dyan. Pero binabayaran siya doon sa pagbabasa niya ng libro. Sana ganun din tayo, no? Yung parang bayaran tayo. Hindi dapat ganun yung motivation. Yung kumbaga parang motivated tayo to read good books. Nang sa gayon, marami tayong malaman. Tapos yun nga, good friends. Kaya naman, ang unang nabasa ni John Maxwell patungkol sa relationship na maire-recommend niya sa mga tao, yan yon, yung kay Dale Carnegie. Sabi, How to Win Friends and Influence People. Tapos nung siya na ang naging author, actually best-selling author siya eh. Nagkaroon siya ng mga libro tulad ng Be a People Person, na lahat yan naging best-selling. Diba? Tapos Winning with People. Next, nagkaroon na siya ng latest na 25 Ways to Win with People. Tapos The Charismatic Leader. And napansin niya, ang daming bumibili. Kasi nga, ang daming kailangan, diba, na ma-improve yung relationship. Kaya nga alam nyo, sabi niya, people can trace success or failure to relationships. Kasi alam nyo, bilang pastor, bilang kaibigan, I'm Hemler and I am your friend. Lagi niyang sinasabi kasi yung ganon, yung I am John and I am your friend, para ma-remind sila na wag magalit sa preaching niya. Kasi I am your friend nga eh. Diba? Tapos yun nga, kung sasabihan ko kayo bilang mentor, pastor, kaibigan, ang relationship talaga sobrang halaga. For example nga sa pamilya, maging successful ka man na pastor, napabayaan mo naman yung pamilya mo, yung mga anak mo, parang medyo hindi, alam niyo yun, kompleto yung saya. Ganon din, ang dami mong pera, parang grabing, kumbaga parang taas yung pinag-aralan mo, tsaka grabing successful ka sa trabaho, pero pag napabayaan mo yung pamilya mo and yung relationship na meron ka, failure, 'di ba? Ang tawag doon, 'di ba? When it comes sa relationship. Kaya anong sinasabi dito? Madali lang, 'di ba? Ingatan natin yung relationship. Take care of your relationship. Sabi nga, your best days were with your best relationships and your worst days were with your worst relationships. And syempre, nire-remind naman din tayo, 'di ba, na ingat din syempre sa pagpili ng mga karelasyon. Kasi meron ding success and failure dyan sa mga pagpili ng karelasyon. Pag nagkamali ka sa pagpili ng asawa, lagot ka. Pag nagkamali ka sa pagpili ng mga kaibigan, lagot ka. Kunwari, gusto mo maapoy ka kay Lord. Ang pinili mong mga kaibigan, di ba, mga malalamig, o kaya naman mga worldly. Later on, magiging worldly ka rin. Kaya choose your friends wisely. Ngayon, may sinasabi siya, ano daw yung secret sauce of relationship para tumagal, para tumatag. Ito, i-take note nyo to. Ito ang secret sauce of relationship. Ito, pakibasa nga. 1, 2, 3, go. Yan, gusto nyo mag-prosper, gusto nyo mag-flourish ang relationship na meron kayo. Lagi mo tatandaan, lagay mo sa kokote mo, lagay mo sa note mo, i-my day mo, lagay mo sa bilbil mo, i-tatak mo. Diba? It's not about you, it's about others. Kaya alam niyo, merong rhyme or merong poem siya na ginawa. Ito ang lyrics ng poem na yon. A poem ba o song? Sabi niya, I've got to find myself to know myself. I've got to know myself to be myself.
I've got to be myself to improve myself. I've got to improve myself to get over myself so I can give myself to you. Kasi kapag nag-get over ka sa sarili mo, pag hindi mo na inisip yung sarili mo, pag hindi ka na naging selfish, diyan mo na mabibigay ang sarili mo sa iba. Amen? Pero hanggat makasarili ka, hanggat selfish ka, walang mapapakinabangan sa'yo ang mga tao, ang mga karelasyon mo. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, get over yourself. Get over yourself. Ibig sabihin nun, pinaganda lang, huwag kang selfish. Huwag kang makasarili. Kasi bakit? Ang pinaka-example natin dito ay sino? Jesus focused on others, not himself. Diba? Kaya kung meron mang pinaka-strong, biggest, greatest correction and rebuke sa atin, di ba si Jesus yon? Kasi si Jesus, hindi niya kailanman inisip ang sarili niya. Kundi si Jesus, inisip niya lagi ang iba. Kaya napaalalahanan ako dito, okay Lord, yes, Lord. Sige, Lord. Di ba? Huwag kayong mag-alala. Kung kayo, tinatouch kayo ng message na to, unang, tinouch muna ako. Ayan. So, kaya isi-share ko sa inyo, ano yung 6 relationship principles everyone can do. Again, adult ka man, YA ka man, youth ka man, pag ginawa mo ito, aasenso ang relationship mo. Okay? Number 1, people want to feel special, so make them feel special. Sabi nga ni John Maxwell, it's very simple. Itong mensahe na to, hindi mo kailangan mag-masteral, maging doctoral to understand it. Yan, di ba? Ang kailangan mo lang, willingness. Di ba? So, kung ganyan pala, na people want to feel special, so make them feel special. Pero syempre, disclaimer lang, huwag nyo naman ito i-claim na parang kayo lang yung receiver. Okay? Na, uy, gawin mo daw akong special. Wag. Dapat ikaw yung mag-give. Ikaw yung kinakausap dito. Okay. Amen. Amen. Okay? Ikaw yung gagawa nito. Okay? So, kasi kapag ginawa mo to, babalik yan sa'yo. Amen? Kasi di ba, ano nga ba yung sinasabi ng P6? Ano ba yun, Miko? Yung pag ginanon mo yung yung bola, babalik sa'yo yun. Anong sa P6 yun? Law of ano yun? Ay, 0. Joke lang. And then, nalimutan na natin eh. Basta, yung parang, in any corresponding action, there is, reaction. Basta, i-review nyo na lang. Yan. Okay, so, people want to feel special, so make them feel special. Kapag ginawa mo to, magugulat ka. Yung mga tao din, gagawin kang special. Sino ang example natin dito? Kung usapang ganito, si Jesus, walang iba. Bakit? Kasi paano nating masasabing special tayo kay Jesus? Kasi we are created in His image. Diba? Ang galing, no? Sino nagpapasalamat dito? Nung kinreate tayo ng Diyos, hindi niya tayo minodel, diba, sa monkey's image. Diba? Ay, ito gagawin ko to si Althea. Kahugis ng kabayo. Diba? Tapos si Althea, kahugis ng kabayo, diba? Ito si Raylene. Yan nga. Kumbaga parang hindi tayo diba? Ay, to? Ito mukha tong, puno. Diba? Walang ganon. He created us in His image. Tapos ano pa? Iniwan niya yung kalangitan to be with us. Iniwan niya yung heaven para makapunta sa atin. Tapos ano pa? He met people wherever they were. Di ba? Nasaan man yung mga tao, pinupuntahan niya. Di ba? Kaya kapag may pananalunan siya sa Samaria, punta siya. Galilee, punta siya. Nazareth, punta siya. Jericho, punta siya. Di ba? Kahit yung Samaritan woman, intentional yun na pinuntahan ng Panginoon. Di ba? Kasi we are special. Tapos ano pa? He taught, healed, valued, and died for us. Sige, ngayon nyo sa akin sabihin na hindi kayo special. Ngayon nyo sabihin sa akin na walang nagmahal sa inyo, kung alam nyo na yan. Di ba? Kasi si Jesus, ganun siya. He makes us special. Amen? Amen. Di ba? Kaya naman, paano natin gagawin to practically? Na gawing special yung mga tao. Okay, syempre, sabi nga dyan, invest in people verbally. Sabi nyo nga, verbally. Sabi nyo, verbally. Ayan. Isa pa. Verbally. Di ba? Na kinakailangan pala, hindi tayo maging madamot. 'Di ba? Sa pagsasabi sa mga tao kung sino sila at kung ano yung maganda nilang
katangian. Kaya nga meron dito, 30-second rule na tinatawag si John Maxwell, na in the first 30 seconds of meeting someone, magsasabi siya ng something kind, uplifting, tsaka encouraging. Na sana nawa, di ba, ma-apply natin dito. Na kapag tayo, meron tayong mamimit, di ba, na someone, bago mag 30 seconds, dapat may nasabi ka na sa kanya na magandang bagay. Kaso, sabi nga ni Ate Beck, oo, tanggap ko naman that this is a nonchalant generation. 'Di ba? Pero when it comes to the Lord, hindi tayo pwedeng maging nonchalant. 'Di ba? Dati, ewan ko kung naturo sa inyo 'yan nung elementary, GMRC. Sinasabi talaga ng mga teacher namin, nobody wants to be ignored. Hindi ayaw ng mga tao na ini-ignore sila. Kaya halimbawa, pumasok ka sa isang room, bumati ka. Diba? Tanungin niyo si Papa, yan ang ayaw na ayaw niya sa mga kamag-anak namin at mga pamangkin niya. Kasi nakita na si tito't lahat, wala lang. Hindi nila alam kung ano ng kalagayan ng tito nila. Mag-hi ka man lang, mag-hello ka man lang. Sabi nga ni Tita Monjonet, kumusta lang, di ba? Sobrang importante. Di ba? Kaya kapag when you enter into a room, bumati ka. Huwag kang suplada, huwag kang snubber, huwag kang nonchalant. Di ba? Kasi people wants to feel special. Kahit mag-good morning ka, di ba? Ang dami-dami nating bate. Hello, hi, good morning, have a nice day, have a great day, shalom, di ba? Maranatha, ang dami. Peace. Di ba? Pero wala tayong sinasabi. Di ba? Nag-ayos ng buhok, nag-gown. Sabihan mo, ang ganda mo today. Di ba? Nag-ribbon ng malaki. Ang ganda ng ribbon mo. Nagpapansin na nga tapos walang pumansin. Di ba? Nag-ayos ng kilay, di ba? Naglagay ng green na eyeliner. O, ipansinin mo, uy, ang ganda ng green na eyeliner mo. Parang parang madudulas ako dyan. Di ba? Okay, naintindihan? Okay? Kaya sabi nga, kinakailangan mag-invest tayo in good words. Tapos yun nga, ano daw ang i-invest? Good words. Kasi yung mga bad words, normal na natin yan. Na nababasa sa social media, naririnig sa tahanan. Pero ako, sinasabi ko sa inyo, invest in good words. Kaya may kwento nga, di ba, na isang lalaki na mamamatay na siya, then pinadalhan siya ng kaibigan niya ng flowers. Tapos alam niyo, dun sa flowers na yon, meron siyang na-realize. Sabi niya, grabe no, kung ganito pala yung nagagawa ng flowers sa isang taong mamamatay na at discouraged, sana nung strong pa ako at nabubuhay, kumbaga bata-bata pa ako, nagpadala ako ng maraming ganto sa ospital, tsaka sa mga discouraged na mga tao. Kasi isipin nyo, ganun nga yung dating sa kanya, na na-encourage siya, bulaklak pa lang. Sabi niya, naisip niya, sayang dapat ginawa ko to sa maraming mga tao. Di sana maraming gumaling, maraming na-cheer, maraming na-encourage. Kasi ganon, people want to feel special. Dinideny lang nila na ayaw ko ng bisita pag may birthday. Ayaw akong binabate pag may birthday. Huwag niyo akong bigyan ng regalo pag may birthday. Pero totoo yan. People want to feel special. Diba? Majority of the people want to feel special. Kaya naman, wag mo ipagkait, 'di ba? Be generous. Tapos, 'di ba, yung sa water, naalala niyo yung study tungkol sa water na pag sinabihan mo daw ng masama yung water, 'di ba? Pumapangit din siya pag microscope. Pero pag sinabihan niyo yung water, ang ganda mo, bless you, God bless, 'di ba? Magaganda. Ang gaganda ng mga kristal, 'di ba? Nung nasa water, talaga namang nag-crystallize, tas ang ganda-ganda, majestic, 'di ba? Kasi nagre-respond. Kahit ang tubig nagre-respond. Kaya yung tao, pag sinabihan mo ng maganda yan, magre-respond yan ng maganda. Pero pag pangit ang mga pinakita mo, sinabi mo, nilait mo, pangit din ang ire-respond o ire-react niyan. Okay? Kaya hindi kayo magkasundo Kasi kahit kailan, hindi mo sinabihan ng maganda. Lahat ng, ng pangit, nakita mo, pero yung isa niyang ginawa, hindi mo man lang na-appreciate. Di ba? Naintindihan? Kaya invest, people. Kaya natatawa siya sa anak niya. Nag-buffet sila ng anak niya. Tapos sabi ng anak niya, Dad, this buffet is phenomenal. Sabi niya, bakit? Ba't mo naman sinabi? Ba't mo sinabi yan? Sabi niya, wala lang. Lagi ko lang kasi naririnig sa'yo yung word na yon.
Parang ang lesson doon, 'di ba? Yung anak niya kakasabi niya ng, "Uy, it's phenomenal." Na-apply na ng anak. Parang isipin niya maigi kung tayo, lagi tayo nag-iinvest ng good words, lagi tayo nang babate, lagi tayo nagsasabi ng magaganda sa mga tao. Ilang tao yung mahahawa? Okay? Amen? Amen. 'Di ba? Kasi kaya nga siya. Nag-iingat kami diyan. 'Di ba? Kasi ngayon nagsisimula na siyang manggaya ng sasabihin. 'Di ba? Noong nakaraan, kasi na-touch ako, nag-video call siya. Sabi ko, sabi niya rin, ay, cute na cute ako. Gusto kong, kurutin. 'Di ba? Sa video call. Kasi nga, ganun ang tao, nanggagaya, nahahawa. Kaya sana, manghawa tayo. Sabi nga niya, it's not complicated. Speak life. Okay? People want to feel special, so make them feel special. Pangalawa, people want to feel valued, so value them. Amen? And in my own experience, ayan, isa sa mga pinaka parang feeling ko nagde-devalue sa akin, pag nararamdaman kong hindi ako mahalaga, pag hindi ako nire-replyan. 'Di ba? Pag hindi sinisin yung chat ko, pag may announcement, hindi man lang mag-heart. One of the ways para i-devalue yung tao, wag mong replyan. 'Di ba? Mararamdaman niyang wala siyang halaga. Aray ko, sakit. May kirot sa puso. Diba? Pero totoo yun. Kasi kung yung mga tao na yun, very important, very valuable yung tao na yun, kahit gaano ka ka-busy, you will find time. Diba? Na kahit sabihin mo, oy, may ginagawa lang mamaya balikan kita. Ganon. At least hindi na ignore. Diba? At least hindi na sin lang. Diba? Kasi alam nyo ba, sabi nga daw nila, ang self-worth daw is greater than self-belief. Sabi ng mga tao, believe and you can achieve. Pero hindi daw totoo yun. Kasi you rise to your self-worth, not self-belief. Ngayon, sino ang magbibigay nun? Sino ang magpapatunay nun? Sino ang magko-confirm, mag-a-affirm ng self-worth? Yung mga tao. Yung ikaw. Diba? Na para magkaroon ng self-worth si Raylene, ikaw yung magparamdam sa kanya. O, ikaw, Raylene, para magkaroon ng self-worth si Gabi, ikaw magparamdam sa kanya. Naintindihan? Kaya hindi natatapos ang giving. 'Di ba? Kaya dito, kunwari, sa church na to, 'di ba lagi kong nire-remind sa inyo, pag nakakalimot na tayo, gawin yung importante yung bawat isa. Kasi dyan lang sila mag-i-stay. Pag naramdaman nilang importante sila. Pero pag naramdaman nila na number na lang sila ay bisita na lang, 'di ba? They will go away. 'Di ba? Kaya wag nyong aanuhin 'yon. Kahit sa family, pag ang nanay feeling niya na i-ignore na siya, bababa na yung labi niyan. Gaganon. Tapos maya-maya magdadrama. Ako na lang naman lagi kumikilos dito. Ay, hindi nyo nararamdaman. Kasi lagi nyo dapat ipaparamdam na mahalaga ka. Ano pa huhugasan dyan, di ba? So, kailangan malalaman ng tao na mahalaga siya sa pamamagitan mo rin. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw. Ikaw ang iniintay. Kaya ako, I believe na magiging leader, tayo, in some other ways, magiging leader ang lahat ng nandito, in Jesus' name. Diba? Tapos may leadership principle siyang tinatawag. Sabi dyan, we are people of value, who value people, and add value to them. Diba? So ganun ang natin, leadership principle, na people of value tayo, tapos nagpapahalaga tayo ng tao, tapos we add value to them. Diba? Kaya nga yung lesson tungkol sa mineral water, parang tungkol yun sa self-worth, di ba? Na kapag yung mineral water, binili mo sa Everwin, 8 pesos lang. For example, Nature Spring. Pero dalhin mo yan sa airport, 60 pesos yan. Ay, wow. Di ba? Kasi ganun ang, kung nasaan ka, nandun yung value mo. Di ba? Kaya most of the time, ang mga tao, sumasama sila dun sa mga taong nagpapahalaga sa kanila. Makinig kayo maigi, quiet. Nagpapahalaga sa kanila. You know the reason why may dinadala kayo, halimbawa, sa Hallowed Be Thy Name. Tapos ngayon, dinala mo lang on that event. Tapos, nakipag-picture ngayon. Tapos hindi mo finalo up. Hindi mo kinaibigan. Wala rin, nawawala. Hindi bumabalik. Kasi people will feel kung valuable sila sa'yo. Pero kapag in-invite mo, let's say for example, gawin natin ito sa Coffee Fellowship. In-invite mo, pero from that day forward, nag-decide ka, kakaibiganin ko to, chat ko to, kakamustahin ko to. Maggulat ka, hindi lang Coffee Fellowship yan pupunta. Magsisimba na yan. Kasi
people will feel kung valuable sila sa'yo. Diba? Ba't ako sasama dyan? Hindi naman ako mahalaga. Okay? Amen? Amen. Diba? Natututo na tayo. Diba? So, kaya ganun yon. Sabi nga, you value people to the pero ito yung tatandaan nyo. You value people to the level you value yourself. Kaya yan naman yung kaugnay nung sinasabi ni Ate Mer, na dapat pala, mahalin din natin ang sarili natin. Kasi mostly sa mga taong nang re-reject, rejected din nila, yung sarili nila. Pero tatandaan mo, you must love yourself then. Love your neighbor as yourself. Diba? Mahalin mo muna rin yung sarili mo para maging capable ka na mahalin din yung iba. Ano ibig sabihin ng mahalin yung sarili? Alagaan, diba? Paliguan, pakainin, diba? I-exercise. Okay? Tapos ito nga daw, meron daw dalawang klase lang ng tao sa mundo. Alin kayo dito? Two kinds of people. Adders and multipliers, tapos subtractors and dividers. How I pray and how I wish, yun tayo. Yun nasa unahan. Yung we add value to the people and multiply. Kasi meron daw mga taong ganon. Yung ang ginawa nila ay mag-subtract na lang ng mag-subtract, magbawas na lang ng magbawas sa'yo at mag-divide ng mag-divide. Yun ng iwan mo na. Diba? Kasi ibig sabihin, ang gusto niya lang sa'yo, kumuha ng kumuha. Diba? Sino may friend dito, gusto lang umutang ng umutang sa'yo? Tapos di ka naman binabayaran. Diba? Sino dito may friend, gusto, ikaw lang manlibre sa kanya. Samantalang siya, ang dami niya, nag-uumapaw, paldong-paldo yung pera niya dito. Diba? Kumbaga, ang dami. Diba? So, subtractors and dividers ang tawag dyan. Pero I pray, tayo dito, others and multipliers. Amen? Sabi mo sa katabi mo, others and multipliers tayo. Kasi John Maxwell, may ganito siyang habit. Tuwing umaga, tanong niya kay Lord tsaka sa sarili niya, sino kaya ang tao na i-add ko ng value? Who can I add value to today? Tapos pagka gabi naman, tinatanong niya rin sa sarili niya, who did I add value today? Ngayong araw kaya, sino napasaya ko? Ngayong araw kaya, sino nabigyan ko ng importansya? Diba? So sa morning, ganun din. Lord, ang goal mo agad, hindi yung laging ikaw, sasaya kaya ako pag nag-worship service ako. Diba? Kaya maraming mga tao hindi na tumutuloy umaga pagkagising, mag-iisip sila, sasaya kaya ako? Kasi sarili agad inisip eh. Pero kung ikaw ang motivation mo, sino kaya papasayahin ko? Babangon ka. Diba? Amen? Amen. Diba? And commercial lang kanina si Ate Mar, meron siyang tinuro sa akin. Pag daw, kada umaga, nadadaya daw pala yung katawan. Pag kunwari, parang feeling mo lang tutay ka. Sumigaw ka daw na, wow! Gumanon ka daw. Tapos tingnan mo, magugulat ka. Maya-maya, lakas mo na. May energy ka na. Kaya kapag minsan, lalo ngayon, di ba, December, ang lamig, ang hirap gumising dahil malamig-lamig. Pagkagising ka na, wow! Di ba? Kayo nga, 1, 2, 3, go! Yeah, di ba? So, ewan ko lang kung hindi kayo magka-energy, di ba? So, ganun. Kasi alam nyo, tapos ito, ang ganda ng ugali niya kasi siya, may isang pagkakataon, may conference silang gaganapin. Tapos, edi yung mga usher niya, mga bodyguards, gusto na siyang dalhin doon sa conference room. Pero siya ang ginawa niya, dumaan kasi sila doon sa kitchen, nag-stop siya muna. Tapos, binati niya yung mga uy, kamusta kayo dyan? Yung mga nasa kitchen. Yung ganyan-ganyan, anong niluluto nyo, ganyan. Basta, parang nag-invest siya ng time. Siguro mga 30 seconds, ganon. Tapos yun, after nun, alam nyo, sinerban siya ng extra food. Doon na, kumbaga parang dinamihan yung pagkain niya. Tapos basta ang special ng treatment sa kanya. Simply bakit? Binati niya kasi. 'Di ba? May lesson kasi kami dyan nung nakaraan. Yung kasama ko sa ramen. Pero kasi yung friend ko yung nagturo sa akin nun. Sinasabi, kapag daw order ka, huwag mong sasamaan ng ugali yung servidora. Yung parang huwag mong loloko-lokohin kung gusto mong masarap yung ihain sa'yo. Pero pag gusto mo, pangit mo yung lasa, sige, biruin mo. Kasi may mga ganon na maloloko na servidora, siga ka ha, hindi ko sasarapan pagkain mo, ganon-ganon. Hindi ko na ikukwento yung experience namin. Pero, yun nga, dapat maganda ugali mo pagkakakain ka. Kung may comment ka man,
after na lang pag uwi mo sa bahay. Okay, para sarapan. And pangatlo, ito yon, sobrang halaga din ito. People get discouraged, so encourage them. Di ba? Nadi-discourage ang mga tao, kaya naman, i-encourage nyo sila. Tapos kasi alam nyo, bakit encouragement? Kasi ang encouragement daw ay oxygen of the soul. The more na nakakarinig yung mga tao ng encouragement, mas lalo silang ginaganahan. Mas lalo silang tumutuloy sa buhay. Pero kunwari, lagi na lang pang-down. Halimbawa sa mga asawa, pag sinabi, lagi na lang ba yan ang iuwi mo? Ha? Lagi na lang kulang ang sweldo mo? Tingnan nyo, hindi na magtatrabaho yan. Pero kapag tinimplahan nyo ng kape, inihanda nyo ng pagkain, di ba? Tapos encourage nyo, ay, ganito lang. Di ba, palalakihin to ni Lord. Di ba? Sisipagin lalo yan. Naintindihan? Amen? O sa mga mag-asawa naman, sasabihin ng lalaki, baw-baw naman na itong damit ko, amoy ganyan-ganyan. Ang alat-alat naman ng tinola mo. Tingnan mo, hindi ka nalulutuan yan. Di ba? Ikaw na ang iluluto niya. Di ba? Kasi ang encouragement is oxygen of the soul. The more na ina-encourage ang tao, the more na nagtutuloy siya. Pero pag wala na siyang reason, motivation na magtuloy, wala na. Okay? Kaya i-encourage natin yung mga tao. Sabi nga, encourage the good qualities even though people also have bad ones. Diba? Totoo naman yan. Oo, may mga bad ones na mga qualities. Diba? Pero ang i-encourage natin, yung mga magaganda. Diba? May nag-encourage ba ng negative? Uy, ang galing mo mambuli, ha? Praise God. Diba? Wala namang ganon. Diba? Uy, praise God, ha? Ang galing, ang pangit mo today. Diba? Walang ganon. Lahat ng encouragement, magaganda. Diba? Kaya naman, yun, kung ano yung magandang quality, yun ang sabihin mo. And yun, tatandaan natin na may kwento o may paghalimbawa. Sabi nga daw, sa bawat isa sa atin, meron daw eagle inside us. Pero meron daw din hippo inside us. Yung eagle inside us, gusto niyang mag-rise. Pero yung hippo inside us, gusto niyang maputikan. Kaya dapat piliin mo kung ano yung magiging ikaw. Magiging eagle ka ba na magra-rise above your emotions, above your feelings and circumstances? O gusto mo, doon ka na lang sa putik? Diba? Kaya nawa po, ay maging eagle tayo. Okay? Tapos may mga tao, ganito ang tawag. Hindi ko na masyadong papahabain. Ang tawag dito ay parang elevator people. Merong mga magbababa, merong mga magtataas. Nawa daw po, isa tayo dun sa mga taong nagtataas na mga tao. Okay, number 4. People want to be understood, so listen to them. Yan. Mamaya pag uwi nyo sa bahay, i-apply na agad natin to. Ang mga tao, gusto nila, nauunawaan sila, kaya naman, pakinggan mo sila. Sabi nga daw, sa mga leaders, may gantong prinsipyo din. Kaya ang leaders daw, walk slowly through the crowd. Ano ibig sabihin ng pastor? Walk slowly through the crowd, ibig sabihin, iniintindi mo kasi, bawat mga tao. Ibig sabihin, you are willing to listen to them. Parang isa sa mga bagay na na-realize namin na Pastora Mer, nung naging pastor kami at leader kami, hindi ka pala pwedeng magpastor na hindi ka listener. Kasi for example, kunwari, yung church nyo, mayroong 15 katao, tapos lahat yon magte-testimony. Tapos lahat yon excited magkwento. Diba? Nakakadalawa ka pa lang, bored ka na. Ba yan, tagal. Kukwento pa na lumiko siya sa ganun, umakyat siya sa ganyan, nadapa siya sa ganun, tagal. Ayaw na lang i-summarize. Diba? Pero kung ikaw yung tao na nauunawaan mo to, you will still listen pa rin. Kaya nga kami, tinateknika na lang namin para to be fair sa lahat. Okay, tigti 3 minutes ha. Kaya dapat ikaw i-summarize mo na lang din. Diba? Kasi syempre, yung para lahat naman makapagsalita at makapakinig. Pero yun nga, isa sa mga qualities ng leader, marunong makinig. Kaya sabi mo sa katabi mo, makinig ka. Okay? Tapos yun nga, yung pag-a-add ng value, general encouragement ang tawag dyan. Pero yung appreciate yung value, specific encouragement ang tawag dyan. Ano ibig sabihin nun? Yung inaalam mo kung ano yung istorya nila. Kaya di ba pansinin nyo, pag inaalam nyo yung istorya ng isang tao, ano nangyayari? Di ba mas nakikilala mo siya? Mas nauunawaan mo siya? Okay, kaya pala siya takot sa mga sumisigaw. Kasi bata pa lang siya, sinisigawan na siya ng tatay niya. Diba? Kaya pala mahina loob.
Kasi yung tatay niya lagi siyang ginaganon, di ba? Pag nalaman mo ng istorya, mauunawaan mo. Hindi mo i-judge agad na, ay, grabe naman. Diba? Ganon. Okay? Tapos yun nga, may prinsipyo siya na alam na sabi, the sweetest sound to a person is their own name. Kaya naman, kaya nga ako po, hiyang-hiya ako dyan, kapag kunwari may isang tao bumati sa akin, tapos nalimutan ko yung pangalan. Talaga tinatanong ko si Gerald o kaya si Ate Mer, pag, sino nga ba yun? Tapos kaya ang technique ko dyan, kunwari naka-ID naman, ano nga ulit spelling ng name mo? Okay. Ikaw pala si ganito. Diba? Kasi di ko alam, na-meet ko ba sa Bukang Liwayway? Doon ba sa Daughter Church? Kinasalang ko ba? Ganyan-ganyan. Pero na-appreciate pala ng mga tao pag naaalala mo yung pangalan nila. Okay? Kaya tingnan mo nga yung katabi mo. Alam mo na ba pangalan yan? Yan. Diba? So, kailangan alam mo. Tapos ito yan. Pag inaas mo pala yung story nila, pag tinatanong mo ano storya mo, ang ibig sabihin nun, alam mo, you could be special. Pag naaalala mo yung storya nila, alam mo, you are special. Pag naman kinuwento mo yung stories sa kanila, dun sa iba, ang ibig sabihin nun, you are special to others too. Diba? Kaya, lagi natin tatandaan, alalahanin natin ang kwento nila. Natouch nga ako nung nalaman niyo yung spiritual birthday ko eh. Siguro kakaulit ko, no? Tapos alam niyo na green nga yung suot ko noon, Sunken Garden, Alphabet of God's Love, di ba? Nung nagpalaro si Sai, Ganun ako ng ganun kasi alalang-alala nila. Kasi ibig sabihin nun, pinapaalala nila that you are special. Number 5, people want to be successful, so help them win. Okay? So, lahat ng tao gustong maging successful. Taas kamay, gusto maging successful? Ayan. So, dapat help them win. Di ba? Kaya nga nakakatawa. Ito, applicable to sa mga trabaho, sa lahat. Kung kayo ang nagnenegosyo, pag may negosyo po kayo, kung may mga tao kayo, maging makatao kayo. Di ba? Pasweldohin nyo ng maayos. Di ba? Meron kasing, natutuwa ko sa mga testimony ng mga, nagtatrabaho dito na talagang nag-work sila para sa mga tao din. Sabi dito, tinanong kasi si Maxwell, ano yung nagmo-motivate sa'yo? Bakit ka sulat ng libro? Sabi niya, to extend influence beyond personal touch and to help people. Diba? Kasi sabi nga, everyone wants to win, help them get there. Diba? Gusto ng kaklase mo maging top 1 siya. Eh ikaw, ay, hindi. Para mag-aagawan pala kayo na. Hindi, I mean, yung alam nyo yun, tutulungan nyo na wag tayong maging, yung magkaroon ng crab mentality na, yun. Nalimutan ko yung kwento ni Ate Mer sa mga crabs. Ayan, okay? Tapos yun nga, sabi niya, pag daw tinatanong siya, kapag hindi ka ba magsusulat ng sarili mong kwento, lagi niyang, ayoko. Meron daw siyang my story problem. Kasi nga daw, madalas, wala naman daw, yung parang interesado na bumili kapag yung, patungkol sa kanya, yung kanyang, ilalathala, di ba? Ang bibili lang daw na nanay niya, tatay niya, pinsan niya. Parang ganun din, kasi ang prinsipyo niya, kung may gagawin akong libro, dapat yung makakatulong sa tao. Di ba? So, dapat tayo din, ganun. Diba? Pero yun nga, lagi ko naman pinapaalala yun sa inyo. And then yun nga, ito yung mga paraan niya to help people win. Kaya ang mga libro niya patungkol sa communication, leadership, team building, attitude and adversity, tsaka relationship. Na kapag daw in-apply natin yan at tinuro rin sa iba, marami daw ang matutulungan. Marami daw ang magiging successful. Kaya nga nakakatawa din yung mga adult dito. Parang nagsasabi kasi sila ng mga nakaraan na, thank you po, pastora, kasi lahat ng mga bagay tinuturo nyo. Kahit mga skincare daw, tinuturo na. As in lahat, love life, ganyan-ganyan. Kasi kagaya nga po niya, ganun din po yung gusto naming mangyari. Diba? To help people win. Okay? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, gusto ko manalo ka. Diba? Kaya i-cheer mo siya, help them win. And last na lang, ito po, people want a better tomorrow, so give them hope. Bigyan natin sila ng pag-asa. Amen? Jello, gagraduate ka.
Ganon. Bigyan mo ng pag-asa. Oh, Jello, magkaka-love life ka. Manalig ka lang. Di ba? Yung mga Vincent, yung parang, oh, really? Yung talagang bigyan natin sila ng hope. Sabi nga, ano daw ang pinagkaiba ng hope dealer versus optimist? Sabi ni Jonathan Sachs, ang optimism daw ay paniniwalang things will get better. Pero ang hope pala ay ang paniniwalang we can make things better together. Amen? Anong mas maganda? Optimism o hope? Hope, di ba? Kasi ibig sabihin, ini-include mo yung mga tao, di ba? And ang panawagan ni Jesus sa atin ay to be salt and light of this world. Meaning to say, kapag nandyan ka, kinakailangan ma-encourage yung mga tao. Pag nandyan ka, kailangan magkaroon ng pag-asa yung mga tao. Hindi yung, nung dumating ka sa kanila, nawalan sila ng pag-asa. Nung dumating ka sa kanila, na bad trip sila. Di ba? Parang sana tayong lahat, ganun tayo. Yung parang, pag dumadating tayo sa kwarto, na-enlighten, di ba? Yung kwarto. Amen, di ba? Kaya, when people are hurting, ganito ang nangyayari. Si John Maxwell yung nagsabi sa'yo. Iba-iba na yung nasasabi ko. They say, I am anxious, discouraged. Sasabihin daw ni Maxwell, I wish you had my faith. My God can help you. Lagi niyang ini-encourage. Yung kapag may mga alam siyang nadadown, ini-encourage niya. Diba? Nung pumunta nga ako sa NHA, meron kasi doon, busangot yung muka. Sabi ko sa kanya, okay ka lang. Ang sakit po kasi ng ngipin ko, ganyan. Basta ganyan, pag-pray natin yan, ganyan. Mamaya, parang, ngiti na siya ng ngiti, parang ganon. Parang naisip ko doon, minsan ang tao, naghihintay lang pala siya na kamustahin, no? Parang kunwari, naghihintay lang siya na sabihan siya, okay ka lang, ganyan. Pero, yun nga, mag-open up naman din pala siya, kumbaga mag-i-smile din naman pala siya, aayos din naman pala siya, basta't maramdaman niya na may concern ka sa kanya. Kaya sabi nga, dito, Christians should make people hungry, not angry, di ba? Na kapag nandyan tayo, hindi nagagalit yung mga tao, kundi mas lalo silang nagugutom kay Lord. Kaya again, review natin, this Christmas, anong kailangan natin gawin? Anong mission natin? Di ba? Sabi, 6 things people want. Ano yan? To feel special, so make them feel special. Number 2, to feel valued, so value them. To be encouraged, kaya naman i-encourage natin sila. Gusto nilang maunawaan sila, so listen to them. Gusto nilang maging successful, help them win. And gusto nila na magkaroon ng better tomorrow, so give them hope. Taas kamay ng mga gustong gawin to. Diba? And you will be surprised. Diba? You will be shocked kasi babalik sa'yo yon. As you give, it will return to you. Diba? 7 times and 7-fold. Amen? Kantayin lang natin yung chorus ng